Quiapo Church. Noong nakaraang buwan ay pinagdiwang ang taunang selebrasyon ng pista ng Itim na Nazareno. Milyong-milyong deboto ang dumagsa dito sa lugar na ito para mahawakan sa lubid at maipunas sa poon ang kanilang mga panyo. Gaano nga ba katindi ang paniniwala ng mga Pinoy sa milagro ng Itim na Nazareno? Di alintana ang masaktan o magbuwis ng buhay, maisakatuparan lamang ang kanilang pananampalataya. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Zairine Farsad at ito ang Pulsong Pinoy. Para sa kabuuang feature tungkol sa pista ng Itim na Nazareno, panoorin natin ang ating kultura at kasaysayan. Misa, krus, kandila, at mga prosesyon, mga pamanang Kastila, ilang taon ng bahagi ng pananampalatayang Pinoy. Isama pa ang makukulay at makabuluhang mga kapistahan na sa Pilipinas lang matutunghayan. Isa na marahil sa pinakasikat na kapistahan sa bansa, ang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno de Quiapo, o mas kilala bilang Black Nazarene sa Quiapo, Maynila. Kung saan libo-libong mga deboto ang dumadalo at nakikiisa sa pagsasadula ng translasyon o ang pagdadala sa Itim na Nazareno mula Intramuros hanggang simbahan ng Quiapo. Ayon sa kasaysayan, Mayo ng taong 1606 nang dalhin sa Maynila, lulan ng barkong mula Mexico ang isang imahe ni Hesukristo. Nang masunog ang barko, kasamang nasunog ang imahe ng Nazareno, dahilan ng itim na kulay nito. Ngunit sa kabila ng kulay ng Nazareno, patuloy na sinamba ng mga Pilipinong deboto ang Itim na Nazareno. Mula noon, tinawag na itong Black Nazarene. Maraming simbahan ang pinaglagyan ng poon bago ito pinal na itinira sa simbahan ng Quiapo. Una itong inilagay sa isang Recollect Church sa Bagong Bayan, o mas kilala ngayon bilang Luneta. 1608 nang inilipat ang imahe sa isang simbahan sa Intramuros, hanggang sa permanente itong ilipat at itira noong 1787 sa simbahan ng Quiapo. Maliban sa milagrong pinagdaanan ng poon, gaya ng ilang pagkakataong nakaligtas ito sa mga trahedya, tulad ng sunog na tumupok sa simbahan ng Quiapo at ang pananatiling ligtas nito noong Great Earthquake ng taong 1645 at 1863. Gayon din ang nangyaring bombahan sa lungsod ng Maynila noong 1945. Maraming himala ang sinasabing tinugunan ng Black Nazarene sa mga taong naniwala at humahawak sa imahe. Definitely, noong pa mang dalaga pa ako, like in my studies, somehow talagang nadadarama kong tinutulungan ako, lalo na nung nag-take ako ng board exams. I made it. Tapos eventually, I became a mother. Every time na mag-deliver ako ng aking anak, talagang siya yung tinatawag ko sa delivery room. Taon-taon, milyon-milyong tao ang sumasama sa prosesyon ng Itim na Nazareno. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ng mundo, may pangamba man na kaakibat ang bawat pagsama sa prosesyon ng Nazareno. Hindi naman, kasi while makikita mo ang kapal ng crowd, kala mo mob, pero they're not here to hurt you. Talagang nandyan yung brotherhood, suportahan. Actually, pag makita nilang nahilo ka or madadapa ka, aalalayan ka kagad, tapos iaalis ka dun sa masikip na parte, dadalhin ka dun sa medics. Iba-iba ang dahilan kung bakit naaakit ang mga deboto sa itim na imahe ni Jesus. Para sa ilan, isa itong paraan ng paghingi ng banal na patnubay. Kasi magiging ganyan ka pag yung talagang down na down ka. Pakiramdam mo, wala kang malalapit na kahit na sinong tao, walang pwedeng tumulong sa iyo lang. Kung para sa karamihan ng pagsama sa pagsasadula ay bilang paghingi ng divine guidance, para sa iba, ito'y bilang pasasalamat sa biyayang nakamit. Papasalamat sa Panginoong Nazareno sa lahat ng mga blessings. Papasalamat lang ang pamilya. Himala o paghingi ng biyaya.
pasasalamat sa mga himala. Kung ano man ang dahilan kung bakit naaakit ang Pinoy sa Black Nazarene, patuloy na magiging bahagi ng kultura at kasaysayang Pinoy ang pagdiriwang sa pista ng itim na Nazareno. Sabihin man ng ilan na may kaakibat na peligro ang bawat pagsama, maraming debotong Pinoy pa rin ang makikiisa at patuloy nakakapit sa lubid ng kanilang pananampalataya. Samantala, ating silipin ang highlights ng mga aktibidad ni Pangulong Noy nitong nakaraang linggo sa Fast Track. Dinadalangin din namin na pagkalooban mo ang aming mahal na Pangulo ng kaligtasan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang Pulsong Pinoy. Matagal nang suliranin ng mga katutubong naninirahan sa kabundukan ang pagiging lehitimo ng mga lupaing nagsisilbi nilang kanlungan at kabuhayan. Kabilang na riyan ang mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro, kung saan matapos lisanin ang kanilang tahanan ay naghintay pa ng 15 taon para matituluhan ang lupaing nilipatan. Para sa aming report kay Boss, tunghayan ang pinag-isang puwersa ng pamahalaan at ng Franciscan Sisters na nagbigay katuparan sa pangarap ng mga kapatid nating mangyan. Kaya naman, buo ang paggalang ko sa mga kapatid nating mangyan. Sa inyo nagmula ang tapang ng mga Pilipino. Sa inyo nag-ugat ang lahing Pilipino. Ang kultura'y hinubog ng tao at ang tao'y hinubog ng kultura. At sa paglipas ng panahon, binago ng tao at kultura ang isa't isa. Sa lalawigan ng Kanlurang Mindoro, matatagpuan ang isa sa pinakamatandang kultura, ang Mangyan. Binubuo ng 8 katutubong tribo, ang Iraya,
Alangan, Tadyawan, Taubuid, Buhid, Hanunuo, Ratagnon at Bangon. Ayon sa mga matatandang mangyan, halos kabuuan ng Mindoro ay kanilang ninunong lupain. Subalit sa pagdating ng mga tagapatag, naitulak sila ng naitulak sa bulubunduking bahagi ng lalawigan. Noong una, kami ay ang aming mga ninunod na sa patag. Kaya natakot sila sa mga Tagalog, kaya nag-ahon sa kabundukan. Sa mahabang panahon, nakipaglaban ng mga katutubong ninuno ng mga mangyan upang mabigyan ng titulo ang kanilang lupang kinatitirikan. Para sa akin, lalo na sa lahat ng tribong mangyan, mahalaga po ang maibibigay sa amin ang titulo para sa lupang ninuno. Kasi ang mangyan by nature ay mapayapa. Hindi yan makikipag-away. Ayon sa kanilang mga kwento, kahit yung kapatagan, dyan sila dati nakatira sa tabing dagat. At may mga pangalan silang mangyan para dyan sa mga bayan na nakikita ngayon. Kanya lang tuwing may darating na dayuhan para magsettle yung mga migrants, imbis na makipag-away, ang ginagawa nila, umuurong sila. Hanggang sa pagdami ng dayuhan na lumilipat dito sa Mindoro, natulak na sila ng natulak sa kabundukan. At upang patatagin ang kanilang katutubong katangian at pundasyon, sa tulong ng Franciscan Missionaries of Mary, na itatag ang isang paaralang gagabay sa kanilang kaunlaran. Ito ay special school para sa mga mangyan. Pamanaka stands for Paaralang Mangyan na angkop sa kulturang aalagaan. It's culture-based at ang endeavor niya ay maisalin talaga yung mahalagang aspeto ng kultura sa mga susunod pang salinlahi ng mga mangyan. Sinikap ito mula sa pangarap ng mga matatanda at mga lider mangyan dahil nakikita nila kung walang natatanging eskwelahan para sa mangyan na naghahatid sa bata ng halaga ng kanyang kultura, pagkatapos nilang mag-aral batay sa eksperyensya, tinatapon na nila ang kulturang mangyan. Nawawala ang kanilang pagpapahalaga dito, lalo pa kung ang daladalang pananaw ng nagtuturo sa kanila ay mababang pagtingin sa katutubo. Mahalaga po sa akin na mag-aral ako sa pamanaka dahil alam ko po na ang paaralang pamanaka ay isang paaralang isinusulong ang kulturang kaugalian at mga kultura naming mga katubo na nakatira sa Occidental Mindoro upang maisalin ang mga kaalaman na ibigay sa amin ng aming mga gurangon at sa sunod na salinlahi. Sa pagbabago ng pamahalaan, nabigyan ng bagong pag-asa at kinabukasan ang mga katutubong mangyan. Personal na ibinigay ni Pangulong Noynoy Aquino ang Certificate of Ancestral Domain title sa naunang 3 tribo ng mangyan na nakapag-apply dito. Sabi sa akin, 15 taon na puno ng iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan ng mga kapatid nating mangyan upang matyak na ang kanilang salinlahi ay hindi na muling mag-alsa balutan. Ang patuloy ninyong pakikipaglaban at hindi pagsuko sa kabila ng maraming pagsubok ay pangunahing katangian ng ating pong lahi. Pagkatapos nung pag-award, nung bumalik kami sa bundok at nagkaroon ng pagtitipon ng mga mangyan, paulit-ulit yung kwento nila na dinalaw sila ng Pangulo. Sabi nila, sister, nung unang sinasabi na Pangulo mismo ang magbibigay sa amin ng titulo, pinagtatawanan kami ng tagapatag. Sabi, kayo? Sasadyain kayo dito ng Pangulo? Pero naging totoo ito, sabi nilang ganoon. Siguro napakalaki kasi sila yung pinaka-marginalized o mababa ang tingin. Anong tawag dito? Napaka-unusual na sasadyain ka ng pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Sa amin, sa aming mga religious,
Yun yung Christmas story retold. No? Ano ba yung istorya ng Pasko? Ang kataas-taasan ay bumisita sa atin dito sa lupa. So para sa mga yan, parang ganong kalaking bagay yun. No, yung pinakamataas, pinuntahan yung pinakamababa. Malaki din ang pagbabagong inaasahan ng panglalawigang pamahalaan ng Kanlurang Mindoro sa pagkakamit ng titulo ng lupa ng mga mangyan. Indikasyon nito ang paglakas ng kanilang agrikultura. Ito ang magiging daan upang umangat din ang antas ng pamumuhay ng aming mga katutubong mangyan. Dahil pagtutulong-tulungan namin na maging productive o makabuluhan at aani ng masari-saring mga produkto ang kanilang lupaing ninuno. Kasi ngayon, halos talagang hindi nila ma-develop dahil wala pa sila talagang katibayan na yun ay sa kanilang pag-aari. So ito'y talagang napakagandang pamasko sa aming mga katutubong mangyan. Sa paggawad ni Pangulong Noy ng titulo ng lupa para sa mga katutubong mangyan, nagbigay ito ng bagong liwanag sa mga katutubong Pilipino na ang kapirasong papel ay seguridad ng kanilang kabuhayan para sa kanilang salinlahi, na ang lupa ay kanilang buhay. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Ating panoorin ang makabuluhang mensahe ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang pag-ilaw natin ng mga kandila sa gabing ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. Simbolo na nag-iisa nating hangarin na pag-alabin ang tunay na diwa ng kapayapaan. Ang liwanag na hatid ng tangan nating kandila ay magsisilbing gabay upang hindi na muli maligaw sa marahas at madugong landas ang ating pumbayan. Panahon na upang pag-alabin natin ang liwanag ng kapayapaan. Panahon na upang isantabi ang mga alinlangan at pagdududa. Panahon na upang buhayin ang peace talks at magbunga ito ng makabuluhang kasunduan sa panig ng gobyerno at ng mga rebelding grupo. Narito ang bagong pamahalaan. Tangan ang mandato ng pagbabago. Nagpapaalalang walang dapat ikabahala sa anumang dilim na dulot ng nakaraan. Sa paglipas ng 30 minutong pagsasama-sama, inspirasyon at impormasyon ang hatid namin sa inyo. Salamat sa inyong pagtangkilik ng Pulsong Pinoy at inaasahan namin ang inyong pakikibahagi at pakikilahok para sa landas tungo sa progreso at pagbabago.
For replays, you may log on to our website, rtdm.gov.ph. Muli, ako po si Zairine Parsad. Magandang araw po sa inyong lahat.